Ano nga ba ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte? Una, alleged misuse of confidential funds noong siya ay DepEd Secretary at bilang Vice Presidente. Saan niya ba napunta ang pondo? Then why did you give all the money to Colonel Achika? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Ikalawa, alleged fabrication ng mga dokumento sa COA, kabilang ang issue ng Mary Grace Piatos at PSA certifications. Ang pagteke ng pangalan o dokumento ay seryoso at mabigat na pananagutan. Mary Grace Piatos, who allegedly received confidential funds from the office of Vice President Sara Duterte in 2022, has no records with the Philippine Statistics Authority, according to a document submitted by the PSA to the House Committee on Good Government and Public Accountability. PSA certification states that verification from its civil registry system database showed negative records of birth, marriage, and death for certain Mary Grace Piatos. Ikatlo, may aligasyon ng bribery sa ilang DepEd officials. Aside from your allowance from your regular budget, nakakatanggap po pa kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. I think, I don't wanna do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Ikaapat, tila may pagtanggi na kilalanin ng autoridad ng House sa budget hearings. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Ikalima, may mga pahayag na itinuring na apparent threats laban sa Pangulo at kanyang pamilya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ika-anim, binabanggit din ang koneksyon ng Vice Presidente sa extrajudicial killings sa Davao City. Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, totoo yan. Kasi siya nga pasumulong nitong Oplan Tokhang eh. It's true. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killing in the name of Tokhang. At panghuli, ang di maipaliwanag na yaman mula 13 milyong piso noong 2007, naging 44 na milyong piso noong 2007. Bakit gano'n na lamang kalaki ang itinaas ng yaman ng Vice Presidente? Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ang mga isyong nakasaad sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Ang tanong, handa ba siyang sagutin ang lahat ng ito ng malinaw at direkta?